Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2106 hanggang 2010. Bawat bit ng pagiging kasama ni Ivory ay nagkakahalaga ng pag-alala para sa Aaron. Paano niya makakalimutan ang ganoong mahalagang bagay? Siyempre, umiiyak ka na parang pusa. Sabi ni Aaron. Suying Zia Dubibig, isang mukha ng kawalang kasiyahan ay nagsabi, hindi lahat sinisisi ka, ang sorpresa ay halos naging takot. Aaron smiles. Sa oras na ito, dumating ang manager. Sa huling pagkakataon na hinarap niya ang Aaron, siya ay isang talunan sa mga tao sa Yuncheng. Ngunit sa pagkakataong ito, si Aaron ang unang tao sa Yuncheng. Mahinhin ang manager at hindi naglakas loob na pabayaan siya. Mr. Aaron, nakahanda na ang posisyon para sa iyo. Please follow me, sabi ng manager na nakayuko. Ang lokasyon na malapit sa bintana ay may pinakamagandang tanawin. Maaari kang magkaroon ng malawak na tanawin ng Cloud City sa gabi. Ito ang pinakamahusay na platform sa panonood. Halos makikita mo ang buong larawan ng Cloud City. Sa pangkalahatan, ang taong gustong magpareserba ng posisyong ito ay dapat na isang nangungunang tao sa Yuncheng. Halimbawa, ngayon, ang posisyon na ito ay nakalaan, at ito rin ay isang malaking tao sa Yuncheng. Gayunpaman, pagkatapos tawagan ng Aaron ang Crystal Restaurant, agad nilang kinansela ang lahat ng pagpoposisyon, na nagbigay ng puwang para sa Aaron at Ivory. Sa orihinal, galit na galit pa rin ang lalaki dito, at binalak pa nitong kausapin ang amo. Gayunpaman, nang marinig niya ang lokasyon ng Aaron, bigla siyang nagalit at hindi nang ahas na umutot. Ito ang impluwensya ng Aaron sa Yuncheng. Gaano man kalaki ang isang tao, basta marinig mo ang Aaron, tiyak na tigre ito na nagiging ang may sakit. Mr. Aaron, eto na po ang menu. Personal na tinawagan sila ng manager at kinuha ang menu. Itinulak ni Aaron ang menu kay Ivory at sinabi sa manager, hindi mo ba alam ang totoo na si Mrs. ang panganay? Paano mo ito maibibigay sa akin? Nahiya saglit ang manager, kaya mabilis siyang humingi ng tawad. Natuwa si Ivory at sinabi sa manager, huwag mo siyang pansinin. Isa siyang tanga. Nang marinig ito ng manager ay nanlamig at pawisan ang kanyang noo. Naglakas loob si Ivory na sabihin ito, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng kusa. Si Aaron ay tanga, maliban kung ayaw niyang nasa Yuncheng. Wife, may outsider. You have to give me some face. Nakangiting sabi ni Aaron. Biglang tinanong ni Ivory ang manager, sa tingin mo ba gusto ko siyang bigyan ng mukha? Ang manager ay labis na nagkasala na siya ay malapit ng umiyak. Nag-aaway ang mga immortal ng mag-asawa. Hindi siya kwalipikadong lumahok. Kung may nasabi siyang mali, mapapahamak siya. Miss Sue, umorder ka na lang. I'll go and wait. You can call me anytime. Sa mga salitang ito, tumakbo ang manager. Tinakpan ni Ivory ang kanyang bibig na may ngiti at sinabi kay Aaron, tingnan mo. Ikaw lang. Masyadong natakot magsalita ang manager. I can carry the pot. You are too much. Mag-ingat ka, hindi kita ililibre ngayong gabi. Nagbanta ang Aaron. Isinuka ni Ivory ang dulo ng kanyang dila at sinabing, hindi ako pupunta sa hotel ngayong gabi. Gusto kong umuwi. Namimiss ko ang aking anak. Kailangan mong maging tapat at suyuan siyang matulog ngayong gabi. Tumanggo si Han Sanchen at babalik sa Apocalypse bukas. Hindi niya alam kung kailan niya ulit makikita si Han Nayan. Inaasahan din niyang maglaan ng ilang oras sa Han Nayan. Pagkatapos mag-order, nagsimulang magwiwisik ng dog food ang mag-asawa.
Pinakain mo ako at pinakain din kita, na nagpapula sa mga mata ng waiter sa inggit. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi na nanloloko si Ivory kanina. Kung titingnan mo ang damdamin ng ibang tao, maaari ba itong maging tulad ng pagdaraya? It's a malisyosong chismis. Huwag mo nang pag-usapan pa. Pag narinig niya, tapos na tayo. Nakakainggit talaga ang talent at kagandahan. Vilya sa gilid ng burol. Nang maghugas sila ng mga pinggan at chopstick sa kusina sina Ting at Jiang Yingying, tinanong niya si Ting kay Jiang Yingying, G. Gusto mo bang pumunta pagbalik mo sa oras na ito? Malapit na akong umalis. Sinabi ni Jiang Yingying na alam niya kung ano ang gustong gawin ng Aaron, kaya alam niya na hindi magtatagal ang Aaron sa Yuncheng. Bamantong hininga si Hiting at tumingin kay Jiang Yingying at sinabing, bagamat hindi kita matitiis na pumunta, kaya mong asikasuhin ang Aaron. Makakatiyak ako. Tandaan, huwag mo siyang hayaang magpakitang gilas. Siya ay may asawa at anak na babae, ngayon. Bago gumawa ng anumang bagay, ang unang bagay na dapat isaalang-alang ay ang kanyang sariling kaligtasan. Jiang Yingying heart-wry smile, Aaron ay malapit nang pumunta sa ikalawang mundo, bagay na ito ay nagdudulot ng panganib ay hindi masukat. Siyempre, hindi ito ang kakayahan ng Aaron na magpakitang gilas. Napakalinaw ni Jiang Yingying sa dahilan kung bakit niya ito ginawa. Mom, don't worry. Ipapaalala ko sa kanya, pero ang pag-aalala mo sa kanya ay parang natabunan ako. Hindi ka ba natatakot na nagseselos ako? Si Jiang Yingying ay sadyang nagpapanggap na ayaw sabihin. Hindi masusuklian sa buhay ko ang kabaitan niya sa pamilya namin. It's a matter of course that I care more about him. Kung wala siya, baka sa kalye pa kami natutulog. Si Hiting ay isang taong mapagpasalamat. Maaga o huli, siya ay magbibigkas ng mga sutra at mananalanggan para sa pagpapala ng Diyos. Ito ay isang bagay na kaya niyang gawin sa loob ng kanyang kakayahan. Oo, kung hindi dahil kay Kuya Aaron, hindi natin malalaman kung saan iyon. Sabi ni Jiang Yingying. Yingying, biglang lumingon si Hiting at tumingin kay Jiang Yingying na may marangal na mukha. Alam ni Jiang Yingying na si Ting ay biglang naging seryoso. She must have something important to tell herself and listen quietly. Kung nasa panganib ang Aaron, tatayo ka ba sa harap niya? Tanong ni Hiting. Si Jiang Yingying ay tumanggo ng walang pag-aalinlangan at sinabing, Nay, hindi ako matatakot. Siya tingdon oras na luha sa kanyang mga mata, sinabi, alam kong ito ay hindi patas sa iyo, ngunit buhay upang alalahanin ang biyaya, wala na tayong ibang paraan para makabayad, kung balang araw, sana kahit mamatay ka, gusto mo ring masigurado ang kaligtasan niya. Lumapit si Jiang Yingying kay Hiting, pinunasan ng kamay niya ang luha sa pisngi ni Hiting, at sinabing, Nanay, huwag kang mag-alala. Kung may ganoong araw, gagawin ko ito ayon sa sinabi mo. Sana makabawi ako sa utang ko sa iyo sa buhay na ito. Lalong pamatak ang mga luha ni Hiting. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang kanyang anak na babae. Paanong hindi niya mamahalin si Jiang Yingying? Ngunit ayaw niyang malagay sa panganib ang Aaron. Dahil hindi niya kaya lang niyang bayaran siya sa ganitong paraan, Nay, wala kang utang sa akin. Ako ang magiging anak mo sa susunod kong buhay. Magiging anak ako sa iyo. Niyakap ng mag-ina ang isa't isa at umiyak ng mapait, ngunit patuloy ang pagpatak ng mga luha. Si Shi Jing sa pintuan ng kusina ay kinusot ang gilid ng kanyang mga mata. Naglalaba siya ng bote ng gatas para kay Han Nayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig niya ang mga salitang ito, na labis siyang naantig. Hindi kailanman naramdaman ni Shi Jing ang ganitong uri ng emosyon sa tambalan ng pamilya Han sa Yanjing. Itinuturing ng ordinaryong mag-ina ang kabaitan bilang napakahalaga. Kumpara sa Yanjing Shopping Mall, na may mga interes lamang, ito ang tunay init. Bumalik sina Aaron at Ivory sa Hillside Villa. Malapit na mag-alas 9. Nasa stage pa lang ng pagkain at pagtulog si Han Nayan. Halos buong araw, siya ay nasa yugto ng pagtulog. Dinala ni Han Sanchen at ng kanyang asawa si Han Nayan pabalik sa kanilang silid at tiningnan ang maliit na batang babae na natutulog. Pareho silang may nakakalokong ngiti sa mga labi. Ang isang pamilya na may tatlo, napakatahimik na magkasama, ay tila ang pinakamasayang bagay sa mundo. Hinawakan ni Han Sanchen si Han Nayan buong gabi, ngunit masigla pa rin siya kinabukasan. Maagang umaga, tinawag ni Han Tianyang ang Aaron sa likod bahay. Ang kalagayan ni Ivory ay gumaling na, at ang Cloud City affair ay natapos na.
Kaya gustong tanungin ni Han Tianyang si Aaron kung kailan aalis. Ngayon, sa harap ng tanong ni Han Tianyang, mabilis na nagbigay ng sagot si Aaron. Sa totoo lang, ayaw niyang umalis ng ganoon kaaga. Gayunpaman, sinabi ni Hilaw na ang pagbabago-bago ng ikalawang mundo ay naging mas seryoso. Ang oras ay tumatakbo, kaya ang Aaron ay hindi nang ahas na mag-antala pa. Nagmamadali, tanong ni Han Tianyang na nakakunot ang noo. May kailangan pa akong asikasuhin. Urgent, sabi ni Aaron. Panganib, tanong ni Han Tianyang. Oo, nagbabanta sa buhay. Oo, bamantong hininga si Han Tianyang. Hindi niya kinukumbinsi si Aaron, dahil naiintindihan niya ang karakter ni Aaron. Kung ito ay isang bagay na matagal nang napagpasyahan, hindi gagawa ng anumang pagbabago ang Aaron. Mag-ingat, anuman ang panganib na makaharap mo, dapat mong tandaan na sa Yuncheng, naghihintay sa iyo sina Ivory at Han Nayan, sabi ni Han Tianyang. Lolo, babalik akong buhay. Matigas na sabi ni Han Sanchen. Tinapik ni Han Tianyang ang balikat ni Aaron at sinabing, Lolo, naniniwala ako sa iyo. Hinihintay ka naming lahat sa Cloud City. Pagkatapos magpaalam kay Ivory, hindi nagtagal ang Aaron. Sa orihinal, sinadya niyang patuluyin si Jiang Yingling, ngunit pinilit ni Jiang Yingling na manatili sa kanya. Walang puwang para sa negosasyon. Ang walang magawang Aaron ay kailangang kunin muli si Jiang Yingling. Apocalypse. 4 na field. Si Hilaw ay hindi mapakali sa panahong ito. Ang kanyang plano ay nasira ng Aaron. Bukod dito, ang Aaron ay kailangang pumunta sa pangalawang mundo ng mag-isa, na nagpapabagabag sa kanyang pakiramdam. Bagamat alam niya na ang Aaron ay isang mas mahusay na pagpipilian, sa opinyon ni Hilaw, ang Aaron ay nagpapakita ng napakalakas na lakas noong siya ay napakabata, at ang kanyang pinakamataas na limitasyon ay hindi lamang iyon, kung maaari nating bigyan siya ng ilang taon, tiyak na siya ay magiging mas malakas at malamang na magiging haligi ng buong pahayag sa hinaharap. Kapag ang Aaron ay napunta sa ikalawang mundo, ang Apocalypse ay may malaking posibilidad na mawala ang talentong ito. Ito ay isang bagay na ayaw makita ni Hilaw. Oldie, sa aking opinyon, ayon sa karakter ni Aaron, hindi mo pa rin mababago ang kanyang desisyon. Bakit mag-alala? Sinabi ng assistant kay Hilaw na kahit na matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan kay Aaron, walang duda na malakas ang Aaron sa ilang aspeto. Dahil ang Aaron ay nagpasya na pumunta sa ikalawang mundo, walang silbi para kay Hilaw ang paggulo sa bagay na ito. Oo, pero paanong hindi ako mag-aalala? Old side at sinabi. Ang katotohanan ay na ang katulong sinabi, siya din tunay na iintindihan, ngunit maunawaan ay hindi nangangahulugan na katanggap-tanggap. Sa katunayan, talagang hinahangaan ko ang Aaron. Kahit na ang nakababatang henerasyon ng Apocalypse ay hindi nang ahas na pumunta sa kuweba ng Diablo, ngunit siya ay naglakas loob na pumunta sa ikalawang mundo. Wala man lang akong lakas ng loob. Napabuntong hininga ang katulong. Ang tapang ay hindi walang talo. Ang tapang lamang ay walang silbi, sabi ni Yi. Sa isang mahinang ngiti, sinabi ng assistant, Elder Yi, mali ka. Hindi lang matapang ang Aaron. May nang-ahas bang magtanong sa kanyang lakas? Wala pang isang buwan, natapos ko na ang daan ng promosyon, at naging malakas ako, lalaking may katangiang langit. Walang nauna at walang susunod. Manggahas ka bang igarantya na magkakaroon ng pangalawang tao na makakamit ang tagumpay na ito? Panipi. Natigilan si Hilaw. Ang himalang nilikha ng Aaron ay hindi maihahambing sa sinuman. Kung gusto mong kopyahin ang kinang ng Aaron, natatakot ako na walang makakagawa nito. Ngunit dahil sa kanyang kahusayan kaya ayaw ni Hilaw na mamatay siya sa ikalawang mundo. Sabi mo, paano siya nakatakas sa atake ng mga halimaw sa kuweba ng Diablo? Simple lang ba ang sinabi niya? Tanong ni Oldie. Maraming beses na niya itong pinag-isipan. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay masyadong perfunctory at puno ng mga butas. Kailangan niyang ipagtaka ang mga tao kung ano ang nangyari sa kuweba ng Diablo. Kung ayaw niyang sabihin, hayaan mo siya. Hindi na kailangan pang pumasok sa usapin. Sinabi ng katulong na hindi maiiwasang may itinatago si Han Sanchen, ngunit dahil gusto niyang itago ito, naisip ng katulong na hindi na kailangang pumunta sa ilalim. Kailan ka naging tao niya at paano ka nagsalita para sa kanya kahit saan? Old stares at assistant to say. Nakangiting sabi ng assistant, Mr. Lee, napakalakas niya. Siyempre, kailangan kong magsalita para sa kanya.
Hindi ba dapat tumanggap ng espesyal na pagtrato ang napakahusay na kabataang tulad niya? Tingnan mo si Ching Feng. Nakipagkumpetensya siya noon, kasama ang 4 na paaralan, ngunit ngayon ay naglakas loob siyang sabihin ng Aaron at kalahating pangungusap ni Han, hindi ba? Tumawa si Old Yi. Mula nang lumabas si Aaron sa kuweba ng Diablo, mas naging tapat ang buong tao sa ikatlong bulwagan. Si He Ching Feng, ang pinuno ng ikatlong bulwagan, ay pinuri ang Aaron ng ilang beses, na imposible noon. Totoo ito. Ginawa ng Aaron na maayos ang buong apocalypse. Sabi ni Lee, sobra na lang ang paghihirap ni Lintong ngayon, at hindi ko alam kung kailan siya makakabangon. Napabuntong hininga ang katulong na si Lintong ay kilala noon bilang anak ng langit at ang maningning na korona ng apocalypse. Ngunit ngayon, kapag pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa Aaron, halos makalimutan na nila ang tungkol kay Lintong. Ito ay isang napakabigat na dagok kay Lintong, at ito ay malamang na madapa siya, ilang taon na siyang nolisan sa 4 na salitang, anak ng langit. Oras na para kilalanin niya ang realidad. Para sa kanya, hindi ito masamang bagay. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa katotohanan ay magagawa niya, isang pambihirang tagumpay, at hindi niya kailangan na magmalasakit tayo sa kanya ngayon. Sa aking palagay, malapit na siyang masangkot sa kanyang Ching Feng, sabi ni Lee. Ngumiti ang katulong. Dati, galit na galit siya sa inasal ni Lintong. Kung tutuusin, ang paglaki ni Lintong ay malapit na nauugnay sa 4 na tarangkahan. Ang kanyang paghihimagsik ay isang kahihiyan sa 4 na pintuan. Ngunit ngayon, ang katulong ay hindi nag-iisip, at kahit na walang alon sa kanyang puso. Dahil tuluyan ng napalitan ng Aaron si Lintong, hindi mahalaga kung gusto niyang manatili sa 4 na tarangkahan o sumali sa 3 bulwagan, isa pa, hindi mahalaga kung nasaan siya. Ang focus ng buong apocalypse ay sa Aaron. Sino ang nagmamalasakit kung saan siya pupunta? Panipi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!